Okay, just to be clear, okay? Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo na lansaan, wala problema. Pag nasa loob kayo yung mga pader nyo, nasa loob yung mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi nag-aaral, hindi nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay? Yung mga rugby boys dyan, yung mga gang-gang dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo, pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Klaro yan, ha? Sinasabi ko na dito ngayon, yung mga gang-gang, rugby, mga buwas na nakatambay ng mga bata dyan after 10 p.m., umuwi na kayo sa bahay nyo. Pangatlo, bawal na ang walang t-shirt na lalaki, alam mo babae, diba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is an act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt at tauban na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsaduman lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Ang apat, bawal na po ang video lagpas ng alas 10. Alam ko, lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Masarap kumanta, basta lalo ng barkada. Pero, maawa naman kayo sa kapwa niyo at hayaan niyo matulog. Pag alas 10, nagbibideo pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibideo kayo, tumawag pa kayo po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulisyan at papatigilin. Ulitin ko, wala po akong galit sa kumakanta. Kahit ako sintonado ng kumanta, minsan napapakanta rin ako. Pero pag alas 10, maawa naman kayo sa kapitbahay nyo. Diba? Tayo, pagkita mo sa YouTube, lahat ng pinapagaling ng Pilipino na bibideo ko, pinapakita nila. Pero lagay natin sa oras. Okay, 10 o'clock. 10 o'clock tayo, ha? Maliban, ibigyan natin exception. Kung fiesta, may barangay permit, nagkakasayahan doon, baka pwede pa. Pero kung araw-araw lang, malawa naman kayo sa mga kapitbahay nyo. May mga bata dyan, matutulog na. May mga bata dyan, kailangan mag-aaral pa, susunod na araw. May mga magulang dyan, alas 8, alas 9, tulog na. Magkatrabaho yan, alas 4, gising na. Matulog naman kayo. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulogin mo mga kapitbahay nyo. Okay. So, in-identify namin ang major yung mga tourist stops. In other words, yung mga bibigan dito sa Metro Manila. Mag-umpisa tayo sa BGC, punta tayo sa Poblasyon, punta tayo sa Malate, punta tayo sa Ross Boulevard, punta tayo sa Katipunan, Maginhawa, Timog, sa Quezon City. Lahat yan ay gagawa natin yung intensified patrol. Diyan, pwedeng nightlife dyan hanggang gabi. Pero magkakaroon tayo ng police presence sa lahat ng mga lugar na yan. Ang gusto natin dito, number 1, yung mga magulang, pag alam nila mga anak nila ay lumalabas, siyempre, college ako, may mga anak kong college. Pag lumalabas, hindi mo mapapigilan yan. Pero gusto ko, safe lahat ng mga taong lumalabas. Number 2, yung mga turista. Dapat safe rin sila. Number 3, yung mga nag-ayabang-yabang dyan pag lasing, huwag na kayong puborma kasi huhulihin na kayo. Marami dyan kasi matapang lang kung nakainom eh. Diba? So tigil na yan.
Pag kayo magkapag-away sa club, makipag-away sa kalye, kukulong namin kayo. Wala na akong pakialam. Inaamin ko, nung bata ko, may kagaguhan ako, pero hindi ako nakulong. Pero ngayon, yung mga gago ngayon, tigil na yan. Tigil na yan, ha? Wala nang lasing-lasing sa kalye at paghahanap ng away. Kung gusto nyo maghanap ng away, puntahan nyo ako. Anytime. Diba? Ready naman ako dyan. Pero tama na yan. Tigil na yung naghahanap ng suntukan o ng away sa gitna ng mga gilikan dito sa Metro Manila. Uulitin ko, hindi lang po para sa Metro Manila to. Trial to this month, Metro Manila, susunod to sa Cebu, Baguio, Bacolod, Davao, lahat po ng lugar na yan. We will make the Philippines safer. This is the Safer Streets Initiative. Nakakaasa po kayo na ang krimen ay bababa. Panghuli po, since 2016, focus crimes have gone down by 60% sa buong Pilipinas. Ngunit, pagtanong nyo sa publiko kung anong number 1 concern nila, sasabihin nila corruption, number 2, jobs, number 3, criminality. Mataas ang trust rating ng pulis. Mataas ang performance rating ng pulis. Mataas ang presyo ng shabu, kulang sa supply. Drug use is down. Pero high priority pa rin ang criminality. Bakit? Ang media po, ang first 3 leading stories nila araw-araw ay tungkol sa crime. If it bleeds, it leads. But I am not blaming the media. If it is what sells, then we must prevent it. Trabaho na namin yan. You can go on with the first 3 stories, but we will do our job to make the streets safer. Hindi mo kasalanan yan. It is our job. Trabaho namin yan to prevent. Alam niyo, pag niramas kami ng focus crimes, mga statistics na ganyan, wala naman nagbabasa dyan eh. Sa dulo ng lahat, kailangan, pag lumalabas ang tao sa bahay, pakiramdam nila, manayag sila, wala mangyayari sa kanila. Maraming salamat po. We'll take questions from you. Thank you, sir. Thank you, Secretary. We will now entertain questions from the media, and we would like to remind our media friends that strictly 1 question and 1 follow-up question. Thank you, Jabba. For the first question, Ms. Ray at UNT. Hi, sir. Sir, paano yung kunyari, alam natin doon sa mga slum area, may mga nag-video, okay, na may kasamang inuman, kahit mga alas 5 pa lang ng hapon, kasama po ba ito? O kailangan hanggang alas 10, pwede naman, pero alas 10 kailangan nila tumigil? Bawal ang sa kanli. Kahit na sa depressed area, bawal ang mag-inuman sa kanli. Pwede mag-video kayo. Sa loob ng sakad, pero sa labas, bawal. Okay? Bawal yan. Kung nasa Forbes Park ka, o nasa isang puting bato, it does not matter. Iisa ang katakalan niya. Sir, anong magiging parusa doon sa mga magbibigay ng mga kapitan? Permit na Pag kumuha ng permit ang residente para mag-video, okay? Sa kapitan, kasi usually yun sila siya. sa palagay ko wala naman natang nagbibigay ng permit on those instances. Pag piyesta ay sa kagaya ng nabanggit kanina ay ano naman tayo, flexible naman tayo. Pinagbibigyan natin yung mga ganyang bagay na kunwari, maabot ng madaling araw, fiesta, it's once in a year lang naman na activity yan. Yung PNP, just the same, pag may reklamo, pinupuntahan natin. Pero kung walang reklamo, tinutolerate natin kasi nga fiesta. Pero the moment na may tawag na from 911 at kami ay pinaresponde, ay pupuntahan natin. Pinupuntahan natin at sinasabihan natin kahit na fiesta. Pero as far as na walang reklamo, tolerated po yun. During fiestas, of course. Thank you. Next, Mr. Alfred Addison, People's Journal. Sir, sir, sabi mo tawag sa 911 palagi kung may concerns ang public. Lalo na doon sa video, okay, past 10 p.m. bawal na bawal. Anong sanctions ang naghihintay sa mga police and barangay units na hindi agad mag-respond sa mga calls na yun? Kagaya ng battle cry natin na pagtawag ng 911 po ay dapat within 5 minutes ay makapag-responde yung PNP.
the moment na it goes beyond 5 minutes, we will of course automatic po nagkakandak po tayo ng investigation why they failed to respond within 5 minutes. Kung justifiable naman po yung penalty po ay of course may mga graduated penalty naman po yun na nasa ordinansa naman po yung kung ano yung penalty. Pero as far as we are concerned, dito sa amin ay it will be a light offense and we will subject it for investigation first. Yung mga PNP natin who failed to respond immediately. Yung mga barangay officials who fail to respond are subject to cases sa ombudsman on neglect of duty. Okay. Sir, last question na lang. Kasi ligtas ang payapang komunidad. Last Holy Week, sir, there were 91 fire incidents sa buong Pilipinas as reported by the PNP. Parang mataas na ito, sir. Paano nyo ma-address yung mga ganito? And yung mga appeal nyo sa public, sir? Lalo na summer, sir. Oo nga, summer na yun, magkaroon tayo ng... Well, kasi part of this is my fault. Kasalanan ko to. Inaamin ko. Ang aking crackdown sa BFP ay nagresulta sa delay ng procurement ng mga fire trucks. Ngayon pala namin inuumpisahan yan after getting to the bottom of it sa buong sindikato ng BFP. Nakakaasa kayo na ang delivery ng fire trucks ay nag-uumpisa na sa taon na to at mapapapulfill namin na lahat. Napakahirap po ang uniform agenda. Marami din natin at ako, inaangkin ko po ang responsibilidad sa katulungan ng fire equipment. Pero yan ay ginawa ko lang dahil sumobra na ang corruption sa UP. It had to stop and I had to take stock kung ano talagang gagawin. But I take responsibility for that. Thank you, sir. Next, Ms. Karen De Guzman, ABS-CBN. Hello po. Sir, marami na po tayo mga anti-crime, anti-crime prevention activities or campaigns. Ano po yung kaibahan nitong Safer Metro Manila doon sa mga nagdaang po natin mga kampanya? Dati kasi, actually continuation lang yun eh. Kung titignan mo, since 2016 hanggang ngayon, there's been a 60% reduction in crime. So malaki na yan, di ba? The difference now is that kailangan maramdaman ng mga tao na ginagawa namin ito. Tandaan nyo, they trust the police, taas ang performance rating. Pero number one, feeling na yung issue is criminality. Kasi hindi nila nararamdaman masyado yung presence. But the police are doing their job. The difference now is may 911, may natawagan sila. Number two, ang deployment namin is assured. Kasama na sa SOP ng buong police force na gagawin nila yan. Okay? We hope that in a month's time, makikita natin yung diferensya sa ginagawa natin. Okay? We are continuing endeavor from now on. May mga naidala po tayong mga incidents ng Holy Week. But so far po in general, kamusta po yung overall assessment natin nito Semana Santa? Okay. Overall, the observance of our Holy Week, Semana Santa, ay generally peaceful, except for some minor incident na nagawa naman natin investigahan, etc. But basically, the peace and order, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, napakatahimik. Unlike as the record shows, bumaba talaga ang occurrence of the focus crime. And this is attributed not only to the police, but also to the different law enforcement agencies, lalong-lalo na ang ating stakeholders, the local government units. They have all the resources. Kung police lang, of course, kulang na kulang at ang mga resources natin dito. But yung LGUs, lalong-lalo na dito sa Manila, dito sa Quezon City, mantakin mo yung mga patrol vehicles, yung mga sasakyan, including the resources na government sila, no? Including the human resource. Ito, yung mga force multiplier na kanilang binibigay.
including yung paggamit or pag-enforce ng mga ordinances. So, it's all about the partnership of the law enforcement units as well as the community. We are doomed to fail pagka wala sila. So, ngayon, the cooperation, coordination as well as isa silang gumagawa to achieve peace and order as well as public safety nandito. Secretary, lahat po ba ng LGUs sa Philippines, with regards po dito sa Safer Philippines program, may mga ordinansa na like doon sa bawal mag-inuman sa kalye, yung bawal mag-video at saka yung curfew. Usually po meron naman talaga yan. Kasi sir, ang question ko, what would be the basis yung magiging arresto, lalo na dun sa yung mga nakahubad sa kalye? Kasi for some, sa mga communities sila normal. Basis of a ordinance talaga. So would you encourage the Yes, LGUs? I will write a memorandum circular to encourage all LGUs to pass the same. Pero maintindihan nyo, 90% ng crime natin nasa urban areas talaga. Kaya sabi namin, safer cities initiative, dito tayo nag-uubisa na. Okay? Kahit kayo naman, ayaw nakita ganyan, di ba? Ayaw nagbibideo kayo, nakahubad sa kalye, nakabonete, in public. Yung mga yan, binabawal na yan. Okay? So, makakaasa kayo na sa mga dating na panahon, people will feel safer. Okay. Thank you. Thank you, ma'am.